Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang rock netting project sa Cannon Road. Nauna nang sinabi ng Pangulo na umunoy substandard at overpriced. Ang detalye sa report ni Janice Dennis ng PTV Cordillera Exclusive. Pagkatapos ng inspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa rock shed at rock netting project sa Cannon Road, Tuba, Benguet, sumunod na nagsiyasat si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Unang pinuntahan ang rock netting project sa Cannon Road na umano'y substandard at overpriced ayon sa Pangulo. Sabi ng kalihim, matagal na nilang ipinagbawal ang pagsasagawa ng rock netting sa buong bansa. Binanto namin ho yung rock netting. Nag-issue po kami ng department order to hold or to ban, actually, well, not necessarily ban, actually totally ban. Yung rock netting na sinasabi, to put on hold lahat ng rock netting projects natin dito. Sa buong Pilipinas po yan, no? Kung meron mang nagpro-propose ng rock netting, kailangan po magkakaroon muna ng approval from the Bureau of Design sa Central Office po. Sunod naman niyang ininspeksyon ang 264 million pesos rock shed project na nasira ang bahagi nito matapos ang sunod-sunod na bagyo at habagat sa nagdaang buwan. Tinawag itong useless ng Pangulo. Kaya ipinag-utos ni Secretary Bonoan sa DPWH Regional Office Cordillera ang agarang pagsusumiti ng report para sa pagsasaayos ng kribol ng rock shed. Magsusumiti rin siya ng report kay Pangulong Marcos. Ipinaliwanag ng opisyal na batay sa orihinal na plano, tunnel sana ang gagawin sa kalsada. Ngunit sa kanilang pag-aaral, hindi inirerekomenda ito dahil sa mabutas sa ilalim malapit sa ilog, kung kaya't rock shed na lang ang solusyon sa landslide. Kailangan ko imbestigahan ho ng mabuti po ito. Kung anong, saan nagsimula itong rock shed, anong talagang benefits that it will provide to the general public. And I will render the report to the President. Samantala, sinabi ni Secretary Bonoan na ipapalabas ang preventive suspension laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na umano'y nagtangkang manuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Liveste. Ayon kay Bonoan, kung mapapatunayang totoong ginawa ni Calalo ang panunuhol, kinakailangan niyang harapin ang kaukulang parusa sa kanyang ginawa. Si Calalo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Taal Municipal Police Station. Tiniyak din ng kalihim na hindi niya kukonsintihin ang ganitong uri ng katiwalian mula sa sinumang district engineer. Nako, bahala siya buhay niya. Kung ano, kasalanan po niya yan eh. Kung nag-bribe yan, let it be a lesson to all the district engineers in the department. Hindi, wala akong sasantuhin sa kanila pagka ganyan ang ginagawa nila. They will be meted the necessary sanctions. So kaya kung anong pananagutan po nila, either administratively or criminally. Pero I will not tolerate po ng ganyan ng asal ng mga district engineers sa aming departamento. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.